Ngayong araw na pala, magaganap yung matagal na naming hinihintay ng misis ko na makapagsama kami sa isang lugar. Ang misis ko kasi ay nasa Canada at ang anak ko na si Jacob ay nasa Pilipinas. At ako lang ang naiwan dito sa Saudi. At ngayong araw, ang araw na pinakahinihintay namin ay magaganap na ang pagpunta ko sa Canada. Ang nakuha pala namin na ticket ay connecting flight. Sasakay ako sa Lufthansa papunta sa Frankfurt, Germany. At ngayon maghihintay muna ako ng mga 2 oras bago makasakay ng eroplano. Kaya kumain muna ako habang naghihintay ng pagsakay ko sa eroplano. Matagal din namin tong hinintay. Almost 6 na buwan ang paghihintay ko para lang makasama ko ang misis ko. At marami kami mga bagay na sinakripisyo para matupad lang tong pagpunta ko sa Canada. Lalo-lalo na yung pag-resign ko sa aking trabaho. Nandito na yung sasakyan ko na eroplano na Lufthansa. Aabutin ng 6 na oras ang biyahe ko papunta sa Frankfurt, Germany bago ako pumunta ng Canada. Connecting flight kasi yung ticket na kinuha namin kasi medyo mura. Wakas, sa tagal ng paghihintay at maraming sakripisyo at pagsubok na dumaan sa aming pamilya ay matutupad na yung isa sa aming mga pangarap na dininggin na ng ating Panginoon na si Jesus at ang ating Ama na lumikha. Kaya maraming pong salamat sa araw na ito at matutupad na po yung isa sa pangarap namin. First time ko lang makakita sa aeroplano ng CR na nasa ilalim ng aeroplano. Nakaka-amaze lang. At nandito na ako sa Frankfurt, Germany. At almost 6 hours and 30 minutes ang binayahe ko makapunta lang dito sa Frankfurt, Germany. At ngayon nahanapin ko naman yung connecting flight ko na Frankfurt, Germany to Canada. At tinry ko itong parang escalator na flat na lagi ko nakikita sa mga vlogger na nagta-travel. At first time ko lang siya na-try. Ngayon hanapin na natin yung aking connecting flight. Medyo ang hirap nga lang dito mahanap yung connecting flight kasi medyo malaki itong Frankfurt, Germany at kailangan pumunta sa Terminal 1. Kailangan mo pang gumamit ng train sa loob sa sobrang laki ng airport nila at kailangan magtanong ka dun mismo sa information kasi baka sa iba ka mababa. Tatanong mo sa kanila kung saan ba yung flight mo ng Air Canada kasi hanggang A to Z or A to F yung kanilang Frankfurt, Germany International Airport. At nandito na ako sa letter B. At nakasakay na rin ako sa eroplano. Buti na lang ang layover ko lang ay 3 hours at mabilis lang yung oras. At after 2 hours ay pwede ka nang sumakay sa eroplano. At ang biyahe naman natin mula sa Frankfurt, Germany to Canada ay aabutin ng 8 hours. Medyo mahaba-haba. So at least ngayon oras na lang. Hindi katulad nung buwan na 6 na buwan na paghihintay ko. Ngayon ay minuto or oras na lang ay makakapili ko na yung misis ko. At malalaman mo na malapit ka na sa Canada dito sa taas dahil makikita mo sa baba ay puro snow. At ngayon nakababa na kami dito sa Canada. Pagkatapos ng 8 oras na biyahe ay parang hindi ko naramdaman yung oras kasi nakatulog ako sa biyahe at maginhawa yung biyahe ko dito sa airlines ng Air Canada kasi maluwag yung pwesto na naupuan ko. Legroom siya. Medyo matangkad kasi tayo. Nahihirapan kasi ako matulog pag yung tuhod ko ay nakadikit mismo dun sa upuan. Ngayon binigyan ako ni misis ng legroom at maganda yung biyahe ko. Nakatulog ako ng ayos. At nandito na tayo at malapit na akong lumabas. Ngayon nakalabas na ako. Natapos na ako sa immigration. Hindi naman sila masyadong mahigpit
sa immigration kung nandito na yung misis mo sa Canada. Konti lang yung tanong nila kung saan ka mag-work. At ngayon nakuha ko na yung bagay ko at excited na ako dyan. Parang lumulutang ako sa alapaap na gustong gusto ko na makalabas at makita yung misis ko. Nakita na kita eh. Oh my God. Nakita ko na kayo eh. Eh, bili mo na tayo ditong ano kaya. Pumunta agad kami sa mall pagkalapag ko at pagkita namin ng misis ko. At bumungad sa akin na napakaraming Pilipino dito sa Toronto. At syempre bumungad din sa akin yung mga pork na pagkain dito na walang-wala sa Saudi. Kasi sa Saudi ay Muslim country, kaya walang pork doon. Tingnan mo naman yan. Talagang namang high blood ang abot mo. Siguradong tataas ang kolesterol ko dito sa Canada kung puro pork ang kakainin ko. Pero sa ngayon, hindi muna kami magpo-pork. At nagka-crave kami sa merenda lang. Sabi ko, mag-Jollibee na lang kami. At napansin ko yung lechon. Talagang blockbuster. Paubos na yung lechon nila. Siyempre, isa rin sa na-miss ko ay ang Jollibee. May Jollibee man sa Saudi pero hindi kasing lasa o sarap na nasa Pilipinas. Kakaiba rin yung lasa. Depende sa lugar. Dito sa Canada, itatry natin kung ano bang lasa ng Jollibee dito. Kakain muna kami dito kasi medyo malayo pa yung babiyahihin namin. Yung kumbaga sa airport, papunta dun sa Mayaport, Ontario ay 2 hours pa yung bayahin namin. Kaya kakain muna kami bago kami bumiyahin na malayo. Wakas sa tagal ng panahon na hindi kami magkasama ng misis ko ay magkasama na kami sa Canada. Kaya maraming salamat sa Panginoon natin na pinagbigyan kami sa aming kahilingan. Kaya thank you Lord sa lahat ng mga biyayang pinagkakaloob niyo po sa aming pamilya. Marami pong salamat.